Radio 96.7 Destiny Radio. Saya lang! Saya lang! Mga damuhong apo. Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. Still high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka ng gagawa ng master. Kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining, from the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako lang. Hirap kasi dyan. Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. Woo! It's another Friday mga ka-Destiny. 5:26 PM oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. And once again, happy Friday. It's another episode, ladies and gents, for our special program every Friday. Once again, this is your home, their stories on air, people. Welcome to Homegrown. I'm your host. My name is Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Mga ka-Destiny, mga ka-Homegrown, today's episode is big. It's something that na pinagandaan ko. I think ang tagal ko tong inisip-isip na mangyari sa programa, and finally it's happening. People were sitting down with someone whose mind is something we don't get to meet every day. I know you saw the post. Our guest is a doctor of psychology, a director, professor, writer, musician, at higit sa lahat, he is a storyteller na may malalim na pagmamahal sa sining at kultura. I know you know this man. The man behind Consuelo, the musical adaptation of Ang Paglilitis ni Mang Serapio, at isa sa mga personalidad na patuloy na nagtutulak sa theater and the arts dito sa Quezon. Ladies and gents, mga ka-Destiny, ka-Homegrown, gracing the show, let's all welcome Doc Antonio Marco Rodas. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Hello po, Doc. Welcome to Homegrown, Doc. Thank you very much for inviting me. Doc, kumusta po? Consuelo has been done with a very successful show. Kumusta po? Nakakapahinga na po ba? Ang artist naman di nagpapahinga isip, di ba? That's true. That's very true. How about the body? Well, the same thing that gives us warmth will definitely turn us into ashes. It's more like yun yung gasolina, no? Kung hindi mo siya ginagawa, parang hindi ka basta-basta nagpapatuloy in some way. Napapagod tayong mabuhay pag di natin ginagawa kung sino tayo. Now, Doc, you wear a lot of hats. Kagaya nung binanggit natin, you're a doctor of psychology, you're a professor, HR consultant. But if I have to ask you right now, Doc, sa pinaka-core ni Doc Marco, sino siya? And what is that hat that when you wear it, it's dun ka mas nagpapakilala. Dun mo na nakikilala yung sarili mo. Die hard na hopeless romantic na prom day. Okay. And ano yun, Doc, kapag kasuot po yung hat ng pagiging artist? Kasi ewan ko, decentralized kasi yung pananaw ko sa sarili ko. I have too many heartaches sa sentro, sa Metro Manila. And sa tingin ko, hindi masyado nabibigyan ng pansin ng mga taga-probinsya. So I decided, even when I was younger, that I'm going to stay in the province and do my thing. Okay, that's something that not everybody knows, Doc. So what you're saying is, nag-stay ka din talaga to perform art in Manila. Doc, if you could tell us a story about that, we really wanted to hear it. Well, maraming opportunities na dumating. I was supposed to be in Korea, Korean theater. Tapos na-invite din sa PETA, but I declined all of these things because ang tingin ko, ang dami na magagaling dun eh. Hindi naman natin kailangan na magaling, kailangan natin may puso dun sa ginagawa. So I decided to stay in the province. And I think, Doc, it's really your love for Quezon, no? That makes you want to choose na, okay, ayokong pumunta doon. Ganun mo ba, Doc, nakita yung need
for you to be here, I mean, when it comes to art scene in Quezon, do you really think na kailangan merong taong kagaya mo na, ano? So sa tingin ko, I don't want to be a little bit delusional, but whenever I do my thing, I include the community. Whether makinig sila sa akin o hindi, it doesn't matter. Kung may sumama sa akin na 2 o 3, things will happen. You really know that the purpose is for them, even though makinig sila o hindi. Yeah. That's the love for art talaga yun, Doc. No, Doc, that's actually very interesting. Now, the question here is, alam mo na ba sa sarili mo, even as a kid, alam mo na ba sa sarili mo na papunta ka sa mundong to? Kailan mo siya na-realize, Doc? That's something na I know a lot of people want to hear din eh. Kasi I grew up in the environment. Yung nanay at tatay ko kasi parehas musicians. But they are musicians who have hindi nila naabot yung pangarap nila, educationally speaking. So, they pinagbawal lang mga anak nila to do music. So, pag nag-rehearse noon sa bahay, yung banda, pinapatago nila kami sa kwarto. And we cannot sing. Bawal kumanta, bawal tumugtog. So, we became musicians inside our minds first. So, ang tingin ko, dahil repressed ako musically, nag-decide ako that I will be an artist kahit ayaw na magulang ko dahil pinagbabawalan nila kami. It's something na mas gusto mong gawin kasi ayaw nilang ipagawa sa'yo. Is that... Ayaw nila kasi gusto nila kami mag-succeed, gusto nila kami makatapos sa pag-aaral. We understand that fully. Naging malaya lang kami sa art, mga teenagers na kami. So, lahat nung I played guitar, nagsimula ako mag-play ng guitar, mga 22 years old na. And I don't know what the chords are. I'm just playing the music and doing some songs. Parang ganun. Now, going back a little bit to what you've said, Doc, na parang it's more like something na matagal na siyang nag-circulate na walang pera sa arts. I think that's one of the reason why your parents don't want you to pursue music, pursue arts. Sa palagay mo, Doc, is it still true sa panahon ngayon na wala pa rin talagang pera sa arts? Dahil sa mode ng ngayon ng artistry, dahil may Spotify, walang pera sa art. So, it's the system. May potential na magkapera pero yung the system itself. So nakita ko lang na pag-asa is to create our own scene in the province. If we can create our own scene, makakapagtayo tayo ng institusyon, ng sining sa musika, sa pagsusulat, sa teatro, sa lahat ng aspeto ng sining. Pag mayroong school, may magtuturo, mayroong staff, mayroong trabaho. Pag mayroong school, mayroong graduate, mayroong industriya na makikreate. Hindi na lang siya basta passion, kundi life. Nangyayari kasi sa atin our passion gives us life. We're supposed to have our life with our passion, di ba? Life comes first, and then passion. So, we are living with our passion. So, parang, ang nangyayari nga lang, kaya siguro ang mga artist, parang marami sa atin, medyo sira ang buhay. Kasi we are not alive. We are just passionate. We are just moving warmth. We are just moving hotness, a flame of creativity, which the world is not, recognizing the body. Kaya siguro nagre-rebelde ang mga artists because most of us are not seen. We are just being commodified. So, pag na-commodify ang art at hindi nakita yung tao at hindi ni-honor kung ang taong ba ito kailangan mabuhay at kumain, kailangan ba niya magkaroon ng maayos na pamumuhay. Hanggang di nakakarating yun, magiging rebelde habang panahon ng artist. And I think that's one of the reason why you have put up a stage, Doc. This kinds of a stage para makita yung mga artists. Yeah. Para hindi sila maging rebelde in a way. Yeah. Then now they have a life. Yeah. That's cool. Now, Doc, in this question, I think you would agree that both nature and what nurtures us plays a huge role in who we become. Right? Now, sa tingin mo, Doc, yung ikaw ngayon, your identity, I mean, in your very core, is it still aligned para sa Is it still aligned in your natural makeup as a person?
Yeah, I guess so. Kasi mayroon yata akong obsessive compulsive thought o ADHD, no. I think too much. But, I want to help people basically because growing up without much help na nakuha sa buhay, I want to help people, getting older. So whether it is education, yung pagiging psychologist ko, or yung pagiging kong artist, I just want to help with it. I think it's a line, no? It's still a line, though. Yeah. And by saying that, kumbaga, it's your nature nung una and then what nurtures you. And it still aligns kung sino ka ngayon. Kapag artist ka at wala kang partner na supportive, you're never gonna make it. That's interesting though. So I think you're pertaining to your wife right now. Yeah, of course. How important naman, Doc, yung linya na yun, yung binanggit mo na yun, how important do you think it is na meron kang ganung klase ng partner if artist ka? Kasi alam mo yon, yung artist medyo mahirap siyang maintindihan. Hindi tayo nag-aarte-artehan lang, hindi tayo uma-acting lang na ganito tayo. Dahil ang mundo natin ay nakatapak tayo sa mundo, pero yung utak natin mayroong ibang mundo na ginagalawan na gusto nating dalhin sa sarili nating mundo. At kung minsan na out of touch tayo sa reality o minsan nasosobrahan tayo ng pagtingin sa realidad, naapektuhan yung normal nating buhay. No? Yeah. And you found somebody para tumapik sa'yo, yeah, medyo na tayo dyan. My wife is very, very supportive of my art. Magkasama kami sa isang choir before, sa Concert Singers. Concert Singers? Yeah, we sing together. And nung magpakasal kami, isa sa mga deal namin is to support one another. Siya sa kanyang career, ako sa aking art. It takes an understanding partner if you really wanted to be an artist. Yeah. Sobra. Kaya nga, di ba, yung idea na yung mga artists, walang stable na love life yan. Pero kailangan lang talaga yung support ng partner para maging stable yung love life. Kasi Doc, I mean, as an artist myself, ang dami din talagang sanga-sanga ng buhay ng isang artist. And for a partner who doesn't understand that it's somewhat somehow normal for an artist, magiging mahirap yung relationship. Of course. Mahirap din yung creation. Di ba? Hindi ka makagawa ng kanta. So, ang madalas magiging dahilan ng paggawa mo ng kanta yung nag-away kayo ng jowa mo. Kaya puro broken hearted. The heartbreak songs. Yeah, di ba? Okay. That's very interesting. And yeah, I think what makes you be in this position right now is because you have a partner who's very supportive. Yeah. Doc, now another question. Kung babalikan mo, Doc, yung pagkabata mo, ano yung eksena doon na sa palagay mo, o kung tutuusin, yun talagang totoong naghulma sa pagiging manunulat at isang artist mo? Yung pagiging musician ko talaga, nasa lahi namin yun kasi yung lolo ko conductor, composer. So magulang ko musicians. Pero yung pagiging writer, once nung grade 2 ako, I was listening to a forbidden tape, no? Tape pa noon, yung cassette tape. Sabi nung pinsan ko, papakalman to wag mo tong papakinggan, baka masirang ulo mo. Pag ganun, lalo ako makulit. So, pinakinggan ko. It's Heber Bartolome. At yung kanta is Nena. No? Tungkol sa isang babae kung paano siya naging puta. Parang ganun. Masyado ako naapektuhan nung kanta. Inulit-ulit ko siya. Tapos, dahil di ako makatulog, sinulat ko siya yung kung paano nagiging prostitute ang isang babae. So, kasi yung bahay namin, halos puro babae, kukunti ang lalaki. And I'm deeply affected by it. So, ginawa ko siyang play. Hindi ko alam na play yon. Basta mag-arte-artehan tayo gusto kong gawin to. So, yung mga classmate ko naman, they believe in me. So, mag-rehearse tayo after ng ating klase. So, nakapag-practice kami and sabi ko doon sa teacher, ma'am, pwede po mag-perform. Pinayagan kami. So, after the performance, niyakap kami isa-isa ng teacher. And that day, sabi ko, I think I wanna do keep this. Doing it. I wanna do this. Kasi may effect siya sa tao.
And until now, you're doing it, sir. Yeah. Yung pagkanta kasi parang pakiramdam ko is about skills. It's about yung raw talent mo. Pero yung writing, parang it has a different dimension, no? Na pwede mong mabago ang pananaw ng isang tao sa pamamagitan ng iyong mga sinulat, sa pamamagitan ng iyong kwento. And most of the time, Doc, the power of art is sometimes it's your own story. Pero kapag ka napakinggan siya ng ibang tao, they can create their own story out of it. Mm-mm. The power of art. Now, Doc, when it comes to writing, Doc, do you write to feel or do you write to reveal? Both, no? Both. Pero dahil may obligasyon ako sa lipunan, I write to reveal most of the time. But I have pieces na sinulat ko dahil naramdaman ko siya. Siyempre, yung mga pieces na yun, medyo mga komplikado mga tema yun, no? Yung writing to reveal is about the ills of the society. Yun yung aking mga sinusulat. Minsan kultural, no? Kasi nga diehard Quezonian ako. Mm-hmm. Yung kwento tungkol sa Dolores, tungkol sa pag-iinom ng lambanog. Lambanog, mga ganun ang mga trip ko eh. Ang plano ko is to write stories about every towns of our province. Meron nga kami, medyo i-reveal ko ng konti ah. Mm-hmm. May plano kami ni Kyle, no? Anunciacion, si Kyle. To create songs sa lahat ng bayan sa probinsya and make it an album. And then, chances are you're gonna make it as a play din. I hope so. That's Maganda something to yan, look forward to, though. I hope so. That's cool. Yun na, medyo nagkakaroon tayo ng iba't ibang tawag dito. Dapat abangan sa mga creation ni Doc Marco. But going back, this is something, Doc, kasi bilang isang songwriter din, how do you use it, Doc, to heal your own wounds? Say for example, kung gusto kong bumalik sa sarili kong tempo, when I'm out of touch, I just go back to music. Kasi music is para sa akin yun yung aking hininga eh. It's whenever I sing, it feels like breathing. So yun yung musika para sa akin. Talaga ako, vocalist ako. I don't play musical instruments. Mm-hmm. When I was in a band, I was the lead singer. Kahit sa choir, lead singer din ako. So music for me is my momentum. Lahat ng aking art, ang foundation music. When I write music, so sabi ko, paano ko ba ito gagawin? Siguro, ikikwento ko ito katulad ng tempo at ng Rise and Fall ni Tony Bennett. Ganun mga trip. Now, this makes me want to ask this question, Doc. Kasi since you're trying to explain that, are you more on really a singer or an artist with songs or a director? Which one is mas mabigat para sa'yo? Kung talent ang pag-uusapan, raw talent, I'm a singer. I'm a singer talaga. Pero yung nahon sa akin ng panahon is directing. So life taught me how to direct. And at the same time, I think you felt like mas kailangan ka nito eh. In some way. Kasi Doc, kung mapapansin natin sa Quezon, sobrang dami ng writers eh. Yeah. At yung mga director ng ganitong klase ng ganitong craft, bilang na bilang kayo dyan. Yeah. Oo nga. Tsaka ang mahal ng produksyon. That's something to talk about din, Doc. Now, sa production, anong unang-unang struggle, Doc, sa pagbuo ng ganong klase ng theater play? Walang problema ang artist eh. Ang problema pera, spasyo. Kung walang space ang artist, paano ka makakalikha ng iyong obra, no? So sa Quezon, puro basketball court, walang theater. Okay. So this calls for somebody who has the ability to give you space na. Diba? Tapos ang available na venue sa amin is not really meant for theater arts. So hindi kami doon nagre-rehearse. Tapos ang mahal pa ng bayad, di ba? Alam niyo ba ang production cost ng Consuelo is 1 point something million. We don't know, Doc. Nakakagulat yan. Okay. Kasi yung mga artist, wala namang bayad dyan, pero kailangan mo silang pakainin, tsaka pamasahe. Kasi galing sila sa iba't ibang bahagi ng Quezon. May taga Lopez, may taga Alabat, may taga Pagbilao. All over the province.
Now, that's something to ask din, Doc. Kasi when it comes to selecting those artists, I know you guys have an organization. It's called Dulayan, right? The Lion Theater Organization. Pero from what I've heard, meron ding mga guest artists. Now, knowing na yung I think we're gonna jump a little bit. But yeah, knowing na yung play is a tragic one. Sobrang bigat nun. The trust and compassion for the theater and art is, I think it's really needed eh. Now, how do you select those artists, Doc, na nilagay mo dun sa play? Actually, hindi na siya selection. Kung sinong gusto. Tapos kung kaya mag-devote ng oras. Kasi mabigat yung mga rehearsals. Kasi nga live yung performance. Tapos, paano ka ba bihira kami makakuha ng mga professional artists kasi may bayad yun eh. Merong mga ilan, sina Nilo Alcala, sina Odette, no? Odette Garcia, mga nag-perform with us 2 years ago. Pero bihira yung mga professionals that joins us kasi nga, we understand, no? Wala naman talagang pera at wala kami halos maibigay sa laki ng production cost. So yung paano namin pinipili, kapag nag-align ang ating wavelength, I think we can nurture that. It can be a good start. No matter kung wala kang experience diyan. Yes. Now, if that's the case, Doc, I think that's another responsibility or another na bigat sa balikat ng isang director. Kasi kung isang artista is paartehin mo nang wala siya experience, it's gonna be up to the director for him to play. Matinding training. Pag-usapan natin yung training, Doc. Ano naman nagiging process nyo? Okay. Itong Consuelo, we started training ng August. Okay. Ilang buwan talaga. Tapos, hindi naman sila lahat singers talaga. Hindi rin sila lahat dancers. So, nagkaroon ng workshop sa acting, sa singing, tsaka sa dancing. Lahat yan ginagastusan ng teatro para kumukuha kami ng mga professional trainers. So, yung na lang tediousness nung pagbalik, yung linggo-linggo bumabalik ka sa isang rehearsal venue para mag-train, para mag-rehearse. Mabigat yon, no? Tapos, minsan maiinit ang ulo ng tao, makapagsalita ng medyo pangit. How can you endure that? Na mayroon pang mas malaking bagay na kailangan mong maging dahilan para magstay ka sa loob ng isang produksyon. Kasi, ang isang artist, sensitive tayo, pero hindi tayo tanga, 'di ba? Alam mo 'yon, yung pag pumunta tayo sa isang lugar, hindi tayo nandoon para sa ating sarili. Naroon tayo sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa atin. It's becoming a responsibility so much na. Pag umattend ka ng gig, magpe-perform ka, para lang ba sa'yo yun? Hindi eh. Bahagi ka ng collective, no? At alam mong may mas malaking dahilan kung bakit ka naroon, maliban sa nararamdaman mo. So it's not about what you feel, but the reason why you joined. And what you can give. Yes. No, Doc, as a psychology practitioner, Doc, as somebody who understands the minds very, very well, how do you use psychology naman, Doc, when it comes to handling and somehow training your artists, especially those na nag-struggle sa self-doubt? Oo, parang ang therapy ang bahagi yan ng theater training namin. Na art is therapy. So, at the same time, maputol lang ng konti. At the same time, I think it's sobrang so parang nakakalibre sila ng isang professional. Parang ganon. Ganon din naman sa clinic ko eh. Pag walang pambayad minsan okay lang. Walang pambayad eh. Minsan nga, manok. Very Quezonian eh. Minsan manok. Minsan talaga may pumunta sa kliniko, lola, kasama yung apo. And wala daw siyang pambayad. Okay lang po. Gusto po kayo. And then let's see kung ano magagawa natin. Para sa akin, hindi ko na nga mapag-iba yung profession ko doon sa aking art eh. Kasi if what I do is not connected with my passion, so what kind of human being am I? What the H are we doing, right? Yes, definitely. Now, Doc, now the question, going back to the question, Doc, kasi for sure, merong mga artists na gusto nila, pero somehow they're having self-doubt within themselves. May mga na-encounter ka bang mga ganong artists at paano mo napalabas yung nila, yung init nila doon sa pag-arte? Madaming ganyan.
Siguro ang isa sa mga better than singing, better than how I write. I have a real talent in looking at talents. Sa tingin ko, alam ko kung anong part ng iyong pagkatao ang aking ipupush para mapush yung talent mo. Meron akong ganong instinct even before I got to psychology. Parang alam ko na siya. Ito pipindutin kong bahagi niya. And then he will be good, no? So siguro yun ang isa sa mga yun ang aking isa sa mga superior talent. Understanding talaga no. Oh, Doc. I think a lot of people have already experienced that with you. Especially kailan nag-start, Doc? Kasi for what I know, before Dulayan, ano pa siya, may iba pa siyang pangalan eh. Kataga Lucena Tanghal. Oh. Kataga Lucena Tanghal. Isa ka din ba sa naging founder nun, Doc? Yes. When did that started? 2010. Pero bago pa yon, ang Siling Playhouse was my theater group. It is theater in Invercargill University. So 1998. That long. Tapos na-disband kami ng 2008. Tapos naging kuta ng sining. Tapos naging Desaparecidos yung grupo. It lasted only for a year. And then nagkataga Lucena Tanghal. And hanggang naging hanggang maging Dulayan. Yung Dulayan is just another name for Kataga Lucena Tanghal. Oh, so does that mean yung Kataga Lucena Tanghal, it's still an existing group? Yeah. A national group ito, writers group. Oh. Pero ang kaisa-isang theater group do sa writers group na yun ay yung Kataga Lucena, which is now Dulayan. Now, Doc, meron pala akong naputol na question. I just wanna go back a little bit to sa parting sa pagiging psychologist mo, Doc, and director. And then you helping people, your artists to conquer their self-doubt. Another one is, kasi for sure maraming or maybe do you think that every artist have this inner battles within themselves? Marami. And how do you personally help those people, Doc? Kasi whenever I help people, para lang ako nananalamin sa kanila eh. Growing up, I have lots of insecurities because I have lots of inadequacies in my life. No? Pag lumaki ka sa paligid na ang mga magulang mo palaging wala because they are artists. And nanggaling ka sa iba't ibang pamilya, no? Palipat-lipat ka. Maraming inadequacies at maraming insecurities na tumutubo. At ang isa sa mga gamot dyan is nakita ko yung art. No? And every time I sing, nawawala yung insecurities ko. No? Every time I write, nawawala yung aking inadequacies. Okay pala itong daigdig na ito. So I decided nung matuto ko ng psychology, maybe I can mix this up with art because sa tingin ko ang sining na walang pagkatao at walang siyensya ay hindi buo, no? So sa ganong paraan, tuwing tumutulong ako tuwing naghahandle ako ng art, bahagi nun yung idea na hindi ka lang artist kundi isa kang tao. At ikaw ay frail and fragile, but you're perfect as you are. So, in the arts, you don't mean to change people. You mean to nurture them. Nurture, not change. Kumbaga kung ano yung meron sa'yo, magyayabungin natin yan. Tsaka wala namang gamot sa sakit na ang tawag ay sarili eh. So, kahit anong ma-achieve natin sa buhay, mayroong isang panahon pa rin na makakaramdam tayo ng insecurities at pagkukulang. Ang tanong, what do you do with it? Hindi na mababago yung pagkatao natin kasi hindi na natin mabubura yung mga nangyari sa ating nakaraan eh. What we do with it is another thing. Kaya may art, kaya may profesyon, o kaya mayroong pagtulong sa kapwa. That's something that correlates with things I say every time na you shouldn't be dwelling on the things you cannot control. Yeah. And that includes your past. Pero ang kaya mong kontrolin is somewhat how you react right now eh. Now, Doc, what's the biggest misconception naman pagdating sa psychology when it comes to arts, when it comes to creative world? Conception in relation to psychology, how psychology thinks of artists? Kasi Doc, madalas right now, I think you apply psychology
your craft, to Yeah. directing. Now, sometimes there are misconception when it comes to using psychology sa arts. They think I manipulate them. Could that be the most biggest misconception about psychology I guess when it comes so. to creative world? Well, tingnan natin yung idea yung konsepto ng manipulation and influence. Kapag galit ka sa isang tao, sasabihin mo sa kanya, you're manipulating me. Pag tuwa ka sa kanya, you're influencing me. So it's a perspective. It's a perspective. It's a perspective. Kasi kahit nagturo ka, at kahit kaano kaganda yung tinuro mo, kung pangit yung perspective ng iyong tinuruan, it's not gonna work. So, the misconception in itself is very human. At ang laging tanong doon is, saang kalsada kayo magtatagpo para hindi lang basta maunawaan ng isa't isa, kundi magkasama kayong maglakad sa kalsada nang kahit wala kayong sinasabi, mapayapang tumitibok ang inyong puso. So palagi pa rin nakadepende kung sino yung nagre-receive. Yeah, oo. Para din, yung mga bata, di ba? Pag mabait ang magulang, mabait na rin ang anak. Hindi naman ganun yun no? Merong malaking malaking bahagi ng magulang na maging ugali ng anak. Kasi they're the nurturer na. Yeah. Pero it's not what you give them, but how they interpret them, how they receive them. Diba? And how kung paano sila nagre-receive ng isang turo, is it up to the kid na rin talaga, Doc? Yeah. Tsaka alam mo, mahirap maging mahirap magtipo ng artist. Ang pinakamahirap na i-organize ay mga artists. Sana bagan. Why do you think is that, sir? Why do you think? Well, because ang art ang nagli-lift sa'yo sa iyong insecurities. Akala mo ikaw na yon talaga. At nagiging egocentric tayo from time to time. Because nakakawala tayo sa sarili nating weaknesses nakakawala tayo sa mga kryptonites natin. Kaya pag ino-organize mo mga artist, naku, ang daming egos na kailangan mong asikasuhin, isipin, no? At yung mga ego na yan, lalo na sa music lalo na sa eksena ng mga banda-banda. Anak ng tinapay ang mga yan. Kasi galing ako dyan galing ako sa ganyan. Nagsusuntukan nga kami sa stage, pag because of egos the 90s people, So, mahirap ipunin. Pero what unites artists is just because we are fragile and most of us have wounds. No? Yung sugat na yon, yung pag kumikirot siya at nakita nating mayroong iisang gamot para doon, na-unite tayo. Hindi tayo na-unite ng tao, na-unite tayo ng gamot sa ating mga sari-sariling sugat. That's very deep. Yeah. That's very deep. And I think dumirekta yung message na yun sa mga artists right now that was listening. And yeah, I know you guys are enjoying, but makaputol namin kayo ng kaunti. We will just take a little break. At sa ating pagbabalik, kasama pa rin natin si Doc Marco. I know you're enjoying, guys, so huwag kayong aalis, dyan lamang kayo. Kami po ang Homegrown. Ako si Jiro. Magbabalik kami. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako lang. Drummer kasi dyan, hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang naglarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. 6:08 PM oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 8 minuto na makalipas ang 6:00 ng hapon. Maligayang pagdating at pagbabalik sa ating programang Homegrown. We still have our guest for today's episode, Doc Marco. Doc, kumusta na po? Steady lang. Steady lang. Steady lang. Alright, I think let's go back na, Doc. This time, let's talk about Consuelo na, Doc. Consuelo is a musical adaptation of Ang Paglilitis ni Mang Serapio by Paul Dumol, right? It's actually based on a tragedy, Doc? Yes. And you decided to make it a musical. Yes. For Consuelo. What comes into your mind, Doc? Kasi napanood ko yung una nyo Meron, ginawa nyo na rin siya, yung music, yung play niya.
ang paglilitis si Mang Serapio way back 2023. Yeah. What comes into your mind? Bakit ka naman, Doc, nag-decide na, okay, let's start doing this as a musical play naman this year? Kasi, di ba uso ngayon yung mga, mga banda-banda na ginagawa nila ng musical? Okay. Para sa overrated para sa akin yung ganun. Kasi, parang, siguro paraan yun para makakope na rin ang music at magkaroon ng panibagong, avenue. Kasi talagang pinatay ng Spotify ang avenue ng mga musicians eh. Wala ng album, wala ng album launch, and so on and so forth. Siguro ang lunsaran na ngayon ng musika is another medium is theater arts. Isa yan sa hindi naman pwede sa pelikula, mahirap sa pelikula. So sa play. Ang ko kasi, ang idea ko is it started earlier nung bata pa ako sa teatro. Kasi gusto ko talagang play yung play ni Paul Dumol eh. And I met him sa University of Asia and the Pacific. Sabi ko sa kanya, "Sir, gagawin ko musical yung play mo." And then sabi niya, "Oh sure, pag nagawa mo yan, sabi mo sa akin, and I'm going to listen to it." So fast forward. Okay, and then, and I did it. Pero alam mo, ang ending kasi talaga, yung paglilitis si Mang Serapio, yung pulubi doon, mahina, tanga, bobo, hindi nag-iisip. Sabi ko, bakit ganito si Serapio? Ito yung simbolo ng mga Pilipino. Sabi ko, ang tagal-tagal nating bobo at tanga, ang tagal-tagal na nating hindi nag-iisip, ang tagal-tagal na nating sunod-sunuran. So, aside from doing the music for it, binago ko rin yung character ng si Serapio. Ginawa ko siyang palaban. Ginawa ko siyang matalino. Kasi marami nang magagaling na mga tao sa Pilipinas na mahirap pa rin. Okay. So, I went against the grain. Tapos, yung music, actually, kaming dalawa ni Jake Gates ang gumawa nun. Mga ilang kanta yung kanya, ginagawa niya yung ng melody, siya nag-aareglo, lahat yun siya nag-aareglo. Pero ako yung gumagawa ng lyrics. Pero mayroon kami mga trip na kanta na kami lang ang gagawa, mga ganun, mga trip namin. Pero basically, sa akin ang mga lyrics. And sa tingin ko kasi, magandang vehicle ang music to keep the audience on their seats. Pag walang music, naku patay, uuwian ka, no? Kasi mga tao ngayon na ilang minuto mo lang kausap, ayaw na. Mababa na yung attention span niya. Mababa na. So, ginawa namin yung music na yon. And yung play talaga, it's just 35 minutes. And nung ginawa kong full musical, yung 2023 kasi, it's not yet full musical. Naging full musical lang siya ngayon. At naging siyang 1.5 hours. So, pinakamahirap na production na nahawakan ko dahil kailangan sumayaw, kailangan kumanta, kailangan umarte. Mahirap palang gumawa ng totoong musical, no? So, I've realized that. No? Pero it's fulfilling naman. No? Fulfilling. Pero pinakamahalaga doon sa mga nanood, kahit yung alam mong kabilang doon sa ibang political party, they would understand it. Oo nga, no? So, masaya na kami noon na yung sa pamamagitan ng bihikulo ng music at nung teatro, Tumagos, no? Tumagos. Na hindi mo marirealize hanggat hindi mo tututukan. Kasi ang buhay natin ngayon is death scrolling na lang lahat eh. Yung makita ng ating algorithm, yun ang ating paniniwalaan. Kaya kailangan naman gantong uri ng pagtatanghal para yung algorithm mabasag. That's true. No, so, Doc, you mentioning na one of your reason kung bakit siya ginawang musical is para mas maging engaging. Yeah. Para mas maging engaging and at the same time para mas magkaroon na para mas lumaki yung chance na tumagos sa mga viewers. Yes. Yung mensahe nung play. Now, Doc, ang paglilitis ni Mang Serapio, it was made by Paul Dumol way back 1969. That's more than 5 decades ago na, di ba? Yeah, Ano pang ibang atake yung in-insert mo sa Consuelo, Doc, for it to be para mas maintindihan siya ng modern audience?
yung awayan ng DDS tsaka ng mga yung kampo ng kasamaan at kadiliman, Okay. di ba? Anong specific scene doon, Doc? Yung ginamit mo diyan sa sinasabi mo ngayon? Kung makikita mo yung standee na katabi ng hukom, okay, sino ba yung sumasamba sa standee? Okay. Okay. Tapos yung sino ba yung nangako ng 20 pesos per kilo ng bigas? So, parang pamula na-condition na tayo ng mga dayuhan na maging sunod-sunuran lang at maniwala sa mga tumanggap ng bare minimum. Ang gusto ko mangyari is panahon na para matapos tong ganitong idea, ganitong konteksto, magpasalamat ka na lang. Ayoko na magpasalamat na lang. We want to get what we deserve, no? And the country that we deserve, the leaders that we deserve, and we don't want idolatry. Yun yung gusto na basagin. Yung alam mo, isang part doon na okay, how am I going to phrase this? Okay, yung isang part doon na binagaslight nung dalawang tagapagtanong si Serapio. Sabi niya, sa totoo naman, hindi ka naman nakakatulong eh. Ginusto mo yan. No, ginusto mo yung kalalagayan mo. Kasi, gusto mo magkaroon ng silbi sa isang mundo na hindi na naniniwala sa kabutihan. No, na kaya kailangan makinig ka na lang sa amin kasi kami ang may alam ng lahat. No, wala ka ng pag-asa, hanggang diyan ka na lang. No, so kung makikinig ka sa mga bakayan ngayon ng mga politicians, yung mga national politicians, alam natin na nagsisinungaling sila, di ba? And yet, tinatanggap natin at naniniwala pa rin tayo sa kanila. Now, Doc, I think what you're trying to say, and I think ito yung nakikita ko sa ginagawa niyo. You wanted something. Yeah. Meron kayong gustong i-portray na isang mensahe. And what I love about it is you're ginagawa niyo siya. Kumbaga, you're working for it. In some sense, you wanted something, and for you to achieve it, you have to work for it. What does it say to a lot of Filipinos right now, sa palagay mo, Doc, na if you wanted something in life, hindi mo siya basta hihingin. You have to work for it, for you to have it. Nasa panahon na tayo ng kawalang pag-asa. Nasa panahon na tayo ng helplessness and hopelessness. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang dapat gawin. Kami kailangan ka pa rin gawin kasi yung iyong gagawin, yun ang kinabukasan ng isang bagay na hindi pa dumarating. When you do something, even if it's helpless or hopeless, or it has no chance, it is moving unknowingly. And yung mga pinagsama-samang pagkilos na yon, kahit maliliit yon, bukas makalawa, paggising natin, malayo na pala siya. No? So, kaya doon sa ending ng dula, pinababa ko yung mga characters at sinabi nila, kailangan ka ng bayan. Pero hindi namin sinabi na, iboto mo si Lenny o iboto mo si Duterte or si Marcos. Ang sabi, kailangan ka ng bayan. Hindi politiko ang sagot sa pag-unlad ng bansa, kundi pagmamahal natin sa bayan. That's something else. I think a lot of people or every Filipino should hear that line, Doc. Yeah. It's not the politicians. It should always start with us. Yes. In some way. Yes. Now, Doc, I've been reading a lot of posts about Consuelo after nung conclusion niya. And I've seen a post of an actor saying na ginamit niya daw yung kanyang galit sa maling sistema sa Pilipinas for him to effectively portray yung character na gagawin niya for Consuelo. Now, Doc, ano namang insight mo regarding actors like him na kumukuha ng inspiration from real life frustration? Yeah. Kasi nga yung kapag kinukuha mo sa real life frustrations, yung iyong enerhiya, nagiging itong catharsis, no? Yung release. Wala tong pinagkaiba doon sa alam mong masama ang ugali ng isang tao. Pero yung taong yon, he's just keeping it for himself. Tapos hindi niya pinapaliwanag, tapos hindi niya ina-expose o hindi niya inaamin. Pero one day, umamin siya sa'yo at sinabi niya, alam mo, mahina ako. Alam mo, minsan mayabang ako, minsan insecure ako. Nagkakaroon ng acceptance, di ba?
nagkakaroon ng pag nagkakaroon ng acceptance, nagkakaroon ng pag-unawa. At yung pag-unawang yun yung way natin para makarating tayo sa paano ba tayo magkakaisa. Hindi magkakasundo hindi magkakasundo ang mga tao, pero pwede magkaisa kasi nagkakaunawaan sila. And kagaya ng binanggit mo kanina, Doc, pagka samot-samaw pareha sila ng sugat at iisa yung gamot, dun sila nagkakasundo. Just like with artists. Yeah, so ina-expose lang niya yung mga frailties ng mga tao. At sa pag-expose niya nun, lalo siyang naiintindihan. That's true. Now, Doc, talking about that, there are wounds na walang pasa, walang dugo. Pero it takes a lot of years bago maghilom. Truth is, si Serapio, naranasan niya lahat yun Diba, Doc? Para bilang isang director, Doc, and at the same time, a doctor of psychology, paano mo naman pinapaliwanag sa tao yung difference ng isang normal conflict sa isang totoong psychological attack? Okay. Yung normal conflict at yung psychological attack ay manifestation ng isang conflict. No? So, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. So kahit pa sabihin natin yung isang taong inaatake ng nagkakaroon ng psychological breakdown, ano ko maarte-arte lang yan. Hindi mo naman alam yung kwento niya kung saan siya nanggaling Kung kahit pa sabihin mo parehas lang yung nangyari sa inyo, hindi mo pa rin alam yung naratibo ng kanyang kwento kung bakit mas masakit yung sugat niya kaysa sa sugat mo. So I would like to think na ang ating pagkatao ay hindi walang tinatawag na fake or fantastical or walang ganon. Kahit yung nag-iilusyon, katotohanan niya yon. Kahit yung nagdidelusyon, katotohanan niya yon. Ang tanong, bakit siya nag-iilusyon? May kwento sa likod ng pag-iilusyon niya. May kwento rin sa likod ng kanyang pagkukunwari. So, hindi mo matatawag na hindi siya totoo kung ganon. Ngayon, ang kailangan nilang natin alamin is, ilusyon ba ito o hindi? At kung natagpuan natin tong isang ilusyon, tatanggapin nating ilusyon yun. Dahil kung hindi mo tatanggapin na ilusyon yun, hindi mo maintindihan kung anong katotohanan sa likod nito. Doc, are you on the side of there's only one truth? Or everybody has their own truth? There's only one truth. Mayroon lang isang katotohanan, pero meron tayong iba't ibang sugat para bigyan ito ng kahulugan. That's a very good answer. That's very good. Kasi I think that's been a debate for the longest time. But again, we heard it from Doc Marco. There's only one truth. Pero maaaring magkaroon kasi may iba't ibang dahilan. There's only one truth. Doc, here's another question. Paano mo naman po napapanatili yung balance? Kanina parang nadaanan na natin to. Pero how do you balance the artistry and the responsibility? Knowing na when it comes to dun sa dulang Consuelo, Doc, paano mo napapanatili yung artistry and responsibility? Knowing na yung dula is tungkol sa social injustice. Siyempre, aanamin mo kung alin din yung libelous at hindi. Something really to consider. Something to consider. O di kaya alin din yung mga delikado mga bagay. Pero sa ating kasalukuyang panahon, kailangan na ng mga bagay na dangerous Kung hindi ka magiging risk taker o hindi mo i-advocate na maging dangerous, what kind of life are you living in? Itong daigdig na ito na punong-puno ng paglabas mo pa lang ng bahay, maaaring may masama nang mangyari sa'yo. O di kaya wala kang gawin sa loob ng bahay, mayroon ding mangyayaring masama sa'yo. Hindi ka tulad doon ng panahon. And we are living dangerously. And therefore, we should be dangerous also. In ways, with our words, with our vision, and SS ko ese, to exist is to coexist. So kung dangerous sila, kailangan din natin maging dangerous. Ano ba ito? Uri ba ito ng labanan? Maaring tawagin ganon, pero without struggle, there's no change. Ang lahat ng pagbabago ay nagsisimula lamang sa banggaan ng dalawang puwersa. At kung iisa lamang ang puwersa, at ikaw ay nananatili lamang doon sa pinakamalayong espasyo kung saan naroroon ka,
paano ko makakalikha ng pagbabago? That's true. Kahit parang kung sa madaling salita, parang nag-workout eh. Yeah. May pupunitin kang muscles eh, and then you're gonna rebuild it Yes. for you to become stronger. Yes. Now, Doc, speaking of violence, I actually heard this from another doctor of psychology, Jordan Peterson. Yeah. Sabi niya, especially a man should be capable of violence. But the real challenge is whether you can control it or not. Kasi what's the sense of if you want to be a good person, yung paling exactly yung sinabi niya, if you want to be a good person, you need to have the capability of being violent. Yeah. Yung may kapasidad ka to fight, to defend. Doon nang galing yung konsepto ng martial arts, no? Ang totoong mga martial artists, sila yung mga kalmadong tao. Totoo, Doc. At sila yung mahilig sa kapayapaan. Kasi they know. Yeah, they know, no? Kaya kasi yung kapayapaan na yun, kung wala kang kapayapaan, wala kang calmness, anong ipagtatanggol mo? So yun yung ibig sabihin ni Jordan Peterson, that a man should be dangerous. Of course. Paano mo ipagtatanggol ang pamilya mo? Paano mo ipagtatanggol ang prinsipyo mo o ang iyong dangal? Hindi ito yung yung macho shit na nalaman natin. Konting bagay lang suntukan na gano'n. Hindi naman yung ganong, kundi may kakayahan ka bang lumaban? No? May kakayahan ka bang mag-alsa? No? Kasi yun yung lagi kong sinasabi doon sa isang political group. Ang dami-dami nyo, rally kayo ng rally, umaabot kayo ng milyon, pero wala kayong kakayahang lumaban. Walang kwenta yan kasi sumusunod lang kayo. So, it translates also to being a man. Kasi may crisis ngayon ng mga lalaki. It's very true, Doc. Hindi natin alam kung ano ba tayo? Tao pa ba tayo? Kasi sa tingin ko, right now, the most marginalized gender is men. Dahil maraming stereotype na hanggang ngayon nag-exist pa rin sa atin. And kapag mayroong masamang nangyari, kakagagawa ng lalaki. Pag break up, ang dahilan ay lalaki. And so on and so forth. Kaya maraming lalaki ngayon, they don't fight for what they want. They just stay, dumating na nga sa punto na babae na nanliligaw sa kanila. Hindi kaya, I might be too conservative for that. Pero, man should learn to take what he wants. That's true. I fully support that. Kasi kung hindi, anong papakain mo sa pamilya mo? Paano mo ipagtatanggol yung pamilya mo? At paano mo ipaglalaban ang iyong prinsipyo kapag inaapi ka na sa workplace? Diba? So, bottom line is, for a good man, should be capable of those kinds of things. Yes, definitely. If we're gonna put some explanation or an example out of that is kapag when it comes to protecting your family, imagine your family is in danger. And ikaw, good person ka, but you cannot fight. Nako, delikado. Anong sisi yung gagawin mo sa sarili mo after mapahamak ng pamilya mo? Di ba? Castrated ka na. Napakahirap nun. Will you still consider yourself as a good man kapag gaganan? Yun na nga. In that sense. No, not anymore. So, yung relativity ng goodness is translated into you're a coward. No? So, what's good in being a coward? Anong mabuti sa pagiging duwag? Wala. That's a very good insight, Doc. Maraming salamat. I think, those topics are something that not everybody would dwell eh. And yeah, thank you very much for saying those things, Doc. It needs to be heard, for sure. Going back, Doc, going back to your musical play, Doc. In your perspective naman, this I think is a very good question then because yun na nga, nabanggit natin kanina, ang paglilitis ni Mang Serapio, it has been made over 5 decades ago na eh. And hindi lang siguro ikaw yung gumagawa ulit ng play na yan. Why do you think ang paglilitis ni Mang Serapio is timeless? Oo, siguro ang most played play, Serapio. No? Kasi Serapio. Actually, kaya yung ibang mga theater mga nanonood talaga ng teatro, hindi na sila nanood ng palabas kasi akala nila yun na yun. No? Pero yung may ibang sige nga, panoorin na rin natin kasi kaibigan ko, uy, iba pala yung interpretation mo. Uy, bago lahat yung pananaw. Iba na pala yan.
Kasi sobrang genius ng pagkakagawa niya. Na pwede siyang mag-translate into different generations. Kasi alam mo 'yon, pulubi yung kanyang characters. At yung pagiging pulubi, hindi nawawala yan sa bawat panahon. Palaging may pulubi sa ating kalooban, no? Palaging may nagdarahop sa kaloob-looban natin. At whether ito'y gutom ng kaluluwa, gutom ng pagkatao, gutom ng physical, there's always a beggar inside of us. So that's the reason why it's timeless. It's always applied to everybody. Ano, Yeah. And very, very artsy nga talaga nung karakter na yun. Kumbaga, how do you explain it? Yung gutom na yun, yung beggar na yun, it could be a lot of things. It could be your hunger for music. Yes. O hunger na literal. That's why it's timeless, Doc. But when it comes to Doc, kasi kung pag-uusapan natin ang corruption sa play at korupsyon sa totoong buhay, lalo na dito sa Pilipinas right now, Doc, bakit at gaano kalapit yung dalawa? So, actually, sinusog ko yun sa korupsyon sa Pilipinas. No? Alam mo yun, we believe in something that serves us. And that's very, very dangerous. Naniniwala lang tayo sa mga bagay na nagsisilbi sa atin. Paano yung mga hindi nagsisilbi sa atin? Paano yung mga hindi natin kakilala? Paano natin sila itatrato? At nakasagabal sa ating hangarin sa buhay? Papatayin ba natin sila? I-eliminate ba natin sila? Aalisin ba natin sila sa line o sa linya? Is that humane? Definitely not. So, yung pananaw ng pagiging makatao siguro, no, isa yan sa kailangan nating papanatili sa ating sarili. Hindi ako nag-iilusyon, no. I don't have any illusion or delusion na yung I'm doing the right thing. I'm just doing what I can. So, and when I do what I can, lagi kong sinasangat yung ano bang pinakamalaking problema ng lipunan natin ngayon. Politika, yung gobyerno, paano natin sila harapin? Nakakatakot, no, Jiro? Kasi, alam mo yon, karaniwan na lang na sinasabi ngayon sa telebisyon, sa social media, na 230 million kinurap nitong contractor na ito at ng isang congressman. 1 billion, 10 billion ninakaw nitong congressman na ito at wala na siya sa bansang ito. Paano kung walang mangyari? Walang mapanagot. So next alam mo yung the most painful pain is numbness. Sanay na lang tayo. Pag matsanay na tayo dito sa ganitong klase ng korupsyon na tinanggap na natin to, saan tayo pupulutin? So kailangan manatiling masakit ng sugat. Kaya kailangan nating harapin na mahirap yung pinagdadaanan natin. Hindi tayo we cannot afford to be happy in a very desperate time. We can enjoy life, but happiness is always relative in itself. At yung pursuit natin ng happiness is nakasalalay sa ano bang nagawa mo sa mundo na nagpabago sa buhay ng lipunan at ng maraming tao. Wala tayong panahon para manahimik. Sabi nga ng isang kasamang manunulat, hindi nakakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pananahimik. And at ito yung pinakang core ng sining, no, bilang isang bihikulo para sa pagbabago ng lipunan. At kailangan salaminin ng sining na yung nililikha ang mga nagaganap sa ating bayan. Kasi tayo ang umaluhokan, no? Tayo ang messenger ng mundo. No? They don't have to accept us, but they will listen to our messages. So that's the response. I was about to ask that kasi, Doc, What's ano yung pinakang responsibility ng mga artist when social turmoil comes into our community kasi. So you're saying na we are the messengers, the artists are the messengers. What else do you think is the responsibility of an artist, Doc? Sa panahon ngayon, responsibilidad na rin ng artist na hindi maging kumag sa buhay niya. Kasi sinong makikinig sa atin kung kumag tayo sa ating buhay, no? Kailangan na rin natin maging responsable kasi una, hindi na uso ang gutom na artist ngayon. Kaya nga may mga side jobs tayo Kaya nagpipilit tayo na gawin ang isang bagay kahit hindi natin gusto.
Kasi alam natin, para mabuhay, hindi lang yung gusto natin ang kailangan natin gawin. Kailangan din natin ang dapat gawin. No? At yung mga dapat gawin na yon is something that we should accept. Diba? So, ano pa yung responsibilidad ng isang alagad ng sining? Mag-aral lang mabuti. Hindi pwedeng na nasa loob ka lang ng sarili mong daigdig o nasa loob ng daigdig ng hinahangaan mong daigdig. Ang hirap makawala doon. Delikado yon, no? Magiging hindi ka na tao noon, kundi isa ka ng character. No? So, responsibilidad natin na mag-aral, magbasa, magsaliksik. Maganda nga itong ganitong klaseng programa. Kasi nagkakaroon ng pagsasaliksik. Hindi na lang siya dumadaan bilang isang TikTok na, ang ganda naman. Hindi. You're digging deeper. This is like reading a book. At yun ang kulang na ngayon, no? Sa mga artist. Akala nila ang art ay entertainment lang. Hindi. Ang art ay entertainment sa isang espasyo, sa isang pagkakataon. Pero, sa panahon natin ngayon, kapag entertainment pa rin sa yung art, may problema ka sa isip, no? I mean, who wants to be entertained when most of our countrymen is hungry? Who wants to be entertained when our leaders are corrupting our future? Who wants to be entertained? And when you say, I want to be entertained, is tantamount to saying, I want to be numb and I don't want to do anything anymore for this country. Gusto ko nilang mabuhay, mag-enjoy. Anong klaseng buhay yon? Anong klaseng buhay ang magkakaroon ng kabataan, yung mga susunod na henerasyon, kung wala tayong gagawin? That's true. So that's something to na dapat marinig din talaga ng mga artists right now. So you guys have that responsibility. Kasi ako, Doc, I always believe that yung ganitong klase ng mga art, say for example, if you're a writer, it's not for everybody. In a sense, merong mga gusto, pero no matter what they do, they can't do such an art. So it's not for everybody. It means you can do it. It's a gift. And kaakibat nun is a responsibility. Especially if you already have this audience, kind of an audience. Those people listening to you, somehow you have a responsibility to them. Yeah, of course. At kahit yung di gumagawa nito, may responsibilidad din sa kanyang mga audience. Gusto mo ba magpakamatay yung audience mo dahil sobrang lungkot ng iyong kanta? Diba? In that sense. In that sense. So it's really a responsibility. Yeah, it is. Now, Doc, let's go back to Consuelo. And especially to Serapio. Doc. Yeah. Do you ever found once in your life, to be in Serapio's shoes? Yung interpretation namin, yes. Maraming beses. Because it was personally made by you. Is that something to do with it? Yeah. It has something to do with it. Kasi, bata pa lang ako, I discovered that people listen to me. No? Parang ganun. Pag ang tawag sa akin ng mga classmate ko ng elementary, Kuya Marco, for some reason, they call me Kuya. And I can lead them to things. Minsan sa kalokohan, no? Sabi ko, bakit di ko gamitin sa mas magandang bagay? Kasi mga early directorial jobs ko, grade 2, grade 6, so, grade 5, kaya ko pala magpasunod ng tao. So, kaya mo mag-lead? Kaya ko mag-lead. So, doon ko nakita na, kahit ako on the other hand, kahit may kakayahan ako mag-lead, most of these authorities don't like me. They don't. Masyado daw akong nanlalaso ng isip, ng impluwensya ng mga kaklase, hanggang sa ako yung maging professor. May ilang mga sinasabi, huwag ka makikinig dyan kay Marco Rodas kasi lalasunin niya ng isip mo. And binobola-bola lang kayo niyan. Pero nakikinig siya ng ng music ng iba, tapos gustong-gusto ko ito. Hindi daw yung impluwensya, hindi daw yung pabobola. And ito yung mga bagay na pinagdaanan ko, at naging rin ako, leader din ako ng isang union, naging spokesman ako ng union para sa kapakanan ng mga manggagawa. May mga pagkakataon na pinaglaban ko rin yung kanilang mga karapatan. So that's something like Serapio. Yeah. Tapos nung college kami yung kahulihang batch na nag-rally para sa tuition fee.
Dito sa Quezon. Dito sa Not to mention Doc. Oo. Hindi ko na may mention saan. So, yung mga ganon. Tapos, pag may issue ng, alimbawa, yung mga power plants, nakikisawsaw ako dyan. Hindi ako pala sali sa mga rally, pero I'm creating an art form that contributes to the call. No? Yun ang aking avenue talaga. No, gagawa ko kanta, gagawa ko dula. So, in all respect, baka nga gusto kong maging ako si Serapio Bonifacio. Pero ayokong mabulag ng walang kapararakan. Alam mo yun? At iasa sa tao ang aking paningin. Kasi yun yung naging plight ni Serapio. Kayo na lang sana maging mata ko. Ayoko nun. Gusto ko sarili ko pa rin yung aking mata. Gusto ko hindi ako mabubulag. Gusto ko matalino ko. Gusto ko hindi ako maiisahan. No? Para may pagpatuloy ko yung gusto kong gawin. Was it something that you would also wish for everybody? I hope so. Na don't let other eyes see for yourself? Yeah. Definitely. Kasi ang mata na ang paningin na hindi mo paningin ay hindi mo kaluluwa. The eyes are the windows of the soul, and who's watching if it is not your eyes that is looking? I think that has also it also pertains to make your own decision eh. Hindi ka basta-basta nagpapa-impluwensya. Yeah. Wala namang masama sa ma-impluwensyahan ka, pero yung magdesisyon ka, yun ang importante. Yun ang pinaka-importante. Di ba yung lahat naman ng ating ginagawa, impluwensya lang naman ito na mahuhusay na tao. Wala namang original sa ginagawa natin. Kaya nga tayo artist, nire-recreate natin ang isang bagay na naririto na sa daigdig. No? But it takes a decision for you to do that. Yes, exactly. Kailangan natin magdesisyon. At ang isang artist na walang kakayahang magdesisyon ay hindi tunay na artist. It's like a dead fish. Yeah. Doc. Swims with the flow. I see. That's a very insightful one too. Now, Doc, here's a question or maybe a request that I have to ask. Kasi Consuelo is something that I think everybody should watch lalo na sa sitwasyon natin ngayon. But to be very specific, Doc, if there's a message that you wanted to say to our leaders, officials, and people in power who might have watched or wish to have watched Consuelo, what is that, Doc? Sa mga those who are in power, isuko nyo ng dinastiya. Hindi makakatulong ang political dynasty sa bayan. Huwag nyo nang i-gaslight ang Pilipino. Ang panahon na para sa bagong politika, panahon na ang ating politika ay hindi nakasalalay sa iilang pamilya. Para sa mga Pilipino, oh my God, sana maging matalino naman tayo. Hindi natin sinasagkaan ang ating kapasidad na makakita kung anong tama at mali. Pero kapag pumapalakpak ka na sa kamatayan, pumapalakpak ka na sa pagkapahamak ng iba, pumapalakpak ka at natutuwa ka na yung hindi mo pinaniniwalaan namamatay o nawawala. May problema ang paniniwala mo. That's true. I hate to say it, but yeah, it's been happening na rin talaga yan, Doc. Yeah. That's kind of sad. Now, Doc, for several years, Doc, of you making a lot of play, dinaanan na natin si Dolores, si Rapio, Lambanog, and marami pa. Now, Doc, I think people are asking for something new na. Is that something that you will give to the people next year or next show nyo? Ano yung kailangang abangan namin sa isang Doc Marco? Mayroon kaming, yung Dulayan kasi, basically, nilikha siya for theater education para sa mga estudyante. Kaya mga pinapalabas namin doon is something that educates the students. Pero yung mga deep something pa, mga selected people lang yung pinapapanood namin, mga one-act plays. No? I have a plan. Mayroon akong sinusulat na script ngayon, dinidevelop ko na siya. Ang title niya, Quezon High. So, nangyari siya noong 90s kasi 90s person ako. Kwento siya na magkakaibigan na attend ng JS. Pero ang problema nila ito. Kung attend sila, baka patayin sila ng isang frat. 90s Quezon High. Tapos habang sila naghihintay kung sila i-attend o hindi. Mapagkukwentuhan nila yung kanilang buhay.
yung kanilang OFW na magulang, si Robin Padilla, si Bong Revilla, kasi nung time namin mga icon niyang hinalupak na yan. No? And ang idol namin yan eh. At ito yung namin magiging presidente ng Pilipinas yan. Yun yung pinag-uusapan namin. Doc, lumalapit na. Lapit na. Sabi ko, oh my God, parang nagkatotoo yung sinasabi namin. Naging number 1 senator si Robin Padilla. And alam mo yon, kung a-attend ba kami ng JS na yon, makaka-graduate ba kami o hindi? So, basically, nakaraan siya ng pananaw namin ngayon. Kasi tuwing kami magkikita-kita magkakaibigan, nagtatalo kami sa politics. Kung sino mas magaling na presidente o hindi. Pero sabi ko sa kanya, ngayon, nagtalo-talo tayo. Maunlad ba Pilipinas? Narito na ba tayo sa gusto natin? Hindi pa. Kasi, hindi natin binubuksan ng ating mga mata na nagkamali tayo. Aminin natin, nagkamali tayo. We were wrong na in-idolize natin si Robin Padilla. Tawa. At yung pag-idolize natin kay Robin Padilla, yun ang bihikulo kung bakit siya na naging number 1 senator. Do you know that? Oo nga, no? So, siguro kung aaminin naming mga matatanda ang mga pagkakamali namin, maiko-correct namin ang bayan. Now, Doc, is that story you're trying to tell us right now with you and your friends? Papasok pa siya doon sa ginagawa mong sinusulat mong akda ngayon. Exactly. Yun yung kwento That's very niya. interesting. Yun yung kwento niya. Interesting. Kailan namin ito aabangan, Doc? Probably next year. Kasi ang opening nun, talaga, violent patayan. Kasi nung 90s, pag strike ng midnight, magsasalubungan na yan sa Quezon Avenue. 100 lang yon. May mga samurai, may mga baril, may panaksak. 100, tapos may mga nakatumba na. Gangland. May ganong magiging scene. Yeah. That's a very interesting at for sure aabangan ng marami yan. Yeah. May title ka na nito, Doc? Quezon High. Quezon High. It's gonna be Quezon High. Kasi mga high kami doon eh. Oy! And I really think maraming makaka-relate and at the same time, for sure. Hindi lang yung I don't think hindi lang yung mga yung mga kaedad nyo, yung mga nasa panahon nyo. I think a lot of youngies right now are gonna be interested in knowing kung ano ba talaga yung mga nangyayari before. Kasi for sure may naririnig sila. Ako personally may mga naririnig ako eh. Pero for me to witness it in a play or could be a musical once again, it's gonna be interesting. It's gonna be exciting. Tapos ang tatanong natin is, mababa na ba yung amats din? Ayun. Now, Doc, after all the applause, which is, you deserve it, for sure. You deserve all the applause, Doc, for you having that kind of braveness to put up something like this. Sugal, pagdating sa panahon at sa oras. After all the applause you've gained by doing that, ano yung madalas mong tinatanong sa sarili mo, Doc? Bilang si Marco Rodas at bilang isang artist. Madalas kong tinatanong kung may patuloy pa bang maniniwala sa akin. No? Kasi alam mo, yung lakas ko is always based on the community. Because I have a relatively sad childhood, I always wanted to be with people. No? And mabuti na lang, may mga kasama ako na hanggang ngayon kasama ko pa rin for more than 20 years. No? Halimbawa, si Beben Juarez, no? Yung aming managing director. Si Jake Gates, yung fellow composer ko. Si Leonard Casino, no? Na assistant director. Itong mga, at marami pang iba, na si Lorena Potestades, na mula noon hanggang ngayon, actor pa rin. No? May mga pamilya na may mga anak na they are still with me. At lagi kong tinatanong, are we going to get old with what we are doing? So, para sa akin, sabi ko, sana may pagkatandaan kami na magkakasama. Kasi, palagi ko kasing tinatanong sa sarili ko, mag-iisa ba ako uli pagdating ko sa dulo? Am I still going to be alone when I reach the end? And I guess not, no? Existential question ko na lang yun eh. Kasi I know I have my family, I have my friends, and I have the community. But I still keep on questioning that.
Do you know why? Because it keeps me going. And at the same time, you don't want that to happen. Yeah. Doc, could it be considered as somehow one of your biggest fear, Doc? Yeah. To be be alone. To be alone. To be alone. But you're not gonna be. I hope so. What a very, very good time, Doc, having you at the show. I have one final question to ask. And here it is, Doc. Doc Marco, after all the stories, after all the lessons and emotions you've shared through Consuelo, and your work in the theater and arts, what's that message, Doc, na gusto mong ibahagi naman sa Quezon's next generation of artists, dreamers, and change makers, and homegrowns, Doc? Ako naniniwala ako sa sa galing ng Quezonian. Kahit nung panong 90s, kaya naming tumugtog ng walang practice. Na niluluga sa aming taga Maynila pagdating sa tugtugan, pagdating sa ganyan. Meron lang talaga silang avenue. Pero ako naniniwala ako that we can create our own scenes like Baguio, Davao, Cebu. All we need to have is to have a vision. No, not just to entertain or not just to display who we are, but to create something that is beyond us. Maniwala tayo na hindi natatapos sa atin ang sining. Na kapag ginawa natin ito, aspire na palagi itong may kasunod, na mayroon tayong tuturuan, mayroon tayong may impluwensyahan. At tatanungin natin sa ating sarili, anong impluwensya ang ituturo natin sa kasunod na henerasyon? Ang isang sining o ang isang artist ay pinakamagaling lamang sa kanyang kahuli-hulihang ginawa. At habang tayo tumatanda, nagde-deteriorate tayo. Would you want that to happen? Of course, we don't want that to happen. But that's inevitable. At ang kaisa-isang extension na hindi ito mangyayari is to teach, be a part of the community, na hindi sa'yo natatapos ang sining. Na yung sining na ipapasa mo, magiging mas magaling pa sa'yo. No? Alisin ang ego pag ginagawa ito dahil wala itong pupuntahan. The more we push our ego, the more we fail. The more we become generative, the more we succeed because it's not just our success anymore. I always love musicians in Quezon. No? Very, very much. Because merong tayong kakaibang flavor na walang ibang bayan. Kaya lang, ang pinakamahirap talaga is to unite these people. Maybe it's time to think of a new way on how we are going to package ourselves as a community of artists. And willing ako na makipag-usap sa ganyang bagay para madiskurso natin yung dapat na mangyari. Hindi ko ito ididikta, kundi pag-uusapan natin at kung anong pagkakayarian, yun ang ating susundin. Ganito ang komunidad. So, at the end of the day, lagi ko sinasabi, maniwala tayo sa komunidad. At ang komunidad, binubuo, nililikha, hindi lang para sa sarili. Actually, walang sarili sa komunidad. Mm-hmm. Isa itong kabuuhan, no? Na kapag mayroong nagtagumpay, tagumpay na rin nating lahat yon. Kaya lang, hindi ganun ang ating sitwasyon. Lahat tayo mayroon pa rin mga sirapyo sa kaloob-looban natin. Marami pa rin pulubi sa ating kalooban. Marami pa rin kulang. Marami pa rin gutom sa loob ng ating pagkatao. Are we going to feed it first? Hindi natin kailangan pakainin muna yun para magawa natin ang tama. Ang kinakailangan lang natin ay magdesisyon na ito ang ating dapat gawin sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating paniniwala. Doc Marco, maraming salamat po. It's really an honor, sir. I mean, kagaya ng sinabi ko nung una, we don't get to meet this kind of mind of yours every day. Maraming salamat po for gracing the show. Doc, baka meron ka pa pong gustong pasalamatan? Well, shout out. Salamat sa dulayan. Sana wag kayong magsasawa to build the community. Salamat sa mga guro na naniniwala sa sining ng komunidad. Salamat sa Destiny Radio. I've enjoyed the interview.
malapit sa puso ko ang radyo. Si Boogeyman pala ang icon namin yan nung panahon namin. Ang station manager. So, ano pa masasabi ko? Shout out sa lahat ng mga Quezonian. Kapag minahal mo ang sining ng probinsya, mamahalin ka ng probinsya. Babalik. Maraming salamat po. What a very insightful conversation. Maraming salamat, Doc. At syempre, maraming salamat din po sa lahat ng tumutok sa atin sa programa. Ayan, hindi ko na po kayo maiisa-isa. Pero we feel you. Maraming tao ito, Doc. Yan. Doc, maraming salamat po. Maraming salamat, Jiro. Once again, it's an honor. It's an honor also. See you out there, Doc. Oo. Bala kong mag-active ulit sa music. Let's go. Tayo sa gig. Kita-kits tayo sa gig. Once again, maraming salamat mga ka-Destiny. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. At ito ang ating programang Homegrown. Once again, people, this is your home. Their stories on air. Kita-kits ulit tayo next episode, next Friday. Maraming salamat. Deuces. 96.7